ay siguro kinakailangan talaga mag-invest doon sa mga high-tech equipment sa pagpasok. Kasi granada ito, i-check natin sa mga security procedures ng mga agencies at guards. No? So nakalusot? Paano nakapasok ito? Meron naman tayong high-tech equipment ngayon, yung mga walk-through x-ray, at may mga iba kasing metal parts na hindi na-detect ng metal detector lamang. Kaya't kinakailangan yung high-tech equipment na tayo. Okay, ngayon papalapit na rin ng Pasko, Superintendent. Mukhang yung mga kriminal overtime din. Well, tama. Pero yung PNP naman ay patuloy din sa pagmamatsyag sa ating kapaligiran. In fact, yung ating mga checkpoint operations ay ipinagpapatuloy pa rin natin. Yung ating pagtatalaga ng mga more patrol sa mga karsada, patuloy pa rin ito. In fact, in-enhance natin. Yung tinatawag nating MASCO, yung Motorized Anti-Street Crime Operatives natin, or Motorcycle Riding Cops. In fact, meron din itong naging magandang resulta kahapon lang sa May Quezon City. Kung saan meron silang nahuli after staging a robbery hold-up sa isang sasakyan, nahabol ito ng ating mga motorcycle cops. Okay, panawagan na lang po sa publiko para mas maging maingat sila at alerto. Ngayon pong mga panahong ito, Superintendent. Ngayon pong nalalapit na ang Kapaskuhan ay dumarami po yung mga maaaring samantala, mag-take advantage sa situation sapagkat ang opportunity po ay nandiyan. Marami pong pupunta sa mga matataong lugar, marami pong magkakaroon ng bonus, mamimili. Kaya't iba yung ingat lamang po. Marami po tayong pulis dyan na umiikot, nagpapatrolya. In fact, yung nangyari sa May Binondo before the Pacquiao fight, akala siguro nung mga manluloob walang mga pulis sa paligid Paglabas nila doon sa kanilang nilooban, nandoon yung mga pulis natin at nakipagbarilan pa sa kanila. Immediately after the Pacquiao fight, meron din nangyari. After a jeepney hold-up doon din po sa Manila, nakipagbarilan pa rin po yung mga pulis natin na nagpapatrolya. Ibig sabihin, ang mga pulis po natin ngayon, laging nandiyan sa mga iba't ibang areas, nagpapatrolya. Incidentally, natamaan po yung pulis natin doon sa isang insidente sa Manila na kipagbarilan. Okay. Maraming salamat po, NCRPO Director Police Chief Superintendent Decador Bartolome. Samantala, mahigit 456 million pesos na jackpot prize sa 655 Grand Lotto, hindi pa rin po napapanalunan. Ayon sa PCSO, walang nakatama sa winning combination na 43, 13, 29, 44, 4 at 20. Kaya naman inaasahang tataas pa ang pot money sa susunod na Lotto draw bukas. Sa ibang balita, Bulkang Bulusan muling nagbuga ng abo. At para sa latest, may live report si Rauna Crisostomo. Rauna? Rhea, habang nasa kasarapan ng tulog ang mga residenteng nasa paanan ng bulkan, muli na namang nagkaroon ng ash explosion. Nagising ang marami pasado alas 11 kagabi nang pumutok ang Mount at magbuga ng abo muli ang Mount Bulusan. Agad itong sinundan ng ash fall ang masaklap nung nangyari ang pagsabog. Walang kuryente sa buong bayan ng Irosin. Mabuti na lang ilang minuto matapos ang ash explosion, nagkailaw din sa mga kabahayan. Ang barangay Kogo ng isa naman sa mga tinamaan ng abo. Ang ilang residenteng nagising sa pagsabog, nagsilabasan sa kanilang mga bahay. Kanya-kanya silang proteksyon laban sa abo, pero may ilan ding niwalang pantakip sa ilong. Kahit naging matagal ang ashfall at marami ang bumagsak na abo, wala ring nagsilika sa mga residente. Sanayan na raw. Ang iba naman naghihintay lang na may susundo sa kanilang sasakyan para mag-evacuate. Bago pumutok muli itong bulkan kagabi, 2 araw din itong nanahimik matapos ang huli nitong ash explosion nung Biyernes. Yun nga lang kakano kasi yung bulkan tapos wala pang kuryente tulad kagabi. Malakas yung ulan, walang kuryente. No, kahit natakot, wala naman kami magawa. Kasi mayroon, mga tulog naman yung tao. Ang ipinagdadasal ng mga residente ngayon, Rhea, wag naman sanang sabayan ng malakas na ulan ang nangyari kagabi nang maiwasan ang lahar flow. Rhea? Alright, maraming salamat Rauna Crisostomo, nag-uulat live mula sa Sorsogon.
Pambansang kamao Manny Pacquiao pinagpapahinga ng 6 na buwan upang ganap na gumaling ang injury na tinamo sa laban nila ni Antonio Margarito. Posibleng kalahating taon din mawawala sa ring si Tuana Tornado. Narito ang report ni Chino Trinidad. On the button and he's continuing to rock. Margarito, is he ready? Isa sa mga eksenang ating nasaksihan sa labang Pacquiao Margarito ay kung paano halos nagsara ang mga mata ng Tijuana Tornado. Sa lakas ng binabato. Talagang plano ng Dala na rin ang mga matatalim at madidiing kaliwa ng pambansang kamao. Maybe today. Matapos ang main event ng Sabado sa Arlington, Texas, ay dinala agad ang Mexicano sa ospital upang ipasuri. Isang fractured orbit o yung buto na proteksyon ng mata ang tinamo ni Margarito kay Pacquiao. Ang payo raw kay Margarito, magpahinga ng hindi bababa sa 6 na buwan upang hayaang maghilom ang kanyang bungo sa may bahagi ng kanyang kanang pisngi. It's such a long face. Ang pambansang kamao naman, nanalo man sa madugong 12-round encounter nila ni Margarito, di rin biro ang tinamong pinsala. Bakas ito ng makapanayam ng GMA News ang pambansang kamao pagkatapos ng post-fight press con. Dumaan ako sa butas ng karayom para manalo for this fight, and then tumimbang siya ngayong gabi ng 165 pounds, and then ako 148 pounds lang, so 17 pounds ang difference, at talagang nararamdaman ko yun. Maga ang kanang kamao, pasapasa ang mukha at may bruising sa kanang bahagi ng bodega ang pambansang kamao. Sanhi ng mga suntok na sinalo niya galing kay Margarito. Hanggang sa makasakay na ng eroplano pabalik ng Los Angeles, ay bakas pa rin sa kilos ni Pacquiao ang padrakit mula sa kanyang injuries. Nagpalabas na ng utos si Coach Freddy Roach para masiguradong gumaling ng todo muna ang Manny bago ito lumabang muli. But now I'd like to see him take like 6 months off and rest. Have a nice long rest, go Congress, do a good job in Congress, and have some fun with his family. Para sa unang balita, Chino Trinidad reporting. Samantala, mga pirated DVD ng labanang Pacquiao Margarito kabilang sa mga nasamsam sa raid ng Optical Media Board sa Baclaran at Quiapo. Naritong report ni Cesar Apolinario. Walang nagawa mga vendor ng Peking DVD nang hilayin ng mga tauhan ng Optical Media Board ang kanilang kariton sa paligid ng Baclaran. Nakiusap ang ibalik ang kanilang paninda pero prosigido ang mga taga-OMB dahil napakabilis ang pagkalat ng mga pelikula kahit kasalukuyan pang pinipilahan sa takilya. Pinagpepiestahan na rito sa mas murang halaga. Bilis ah! Kahit nga ang laban ni Manny Pacquiao at Antonio Margarito, napirata na. Sa Arlegui, Quiapo, sarado ang karamihan sa mga tindahan ng datna ng OMB. Posible raw na naitip sa mga vendor ang operasyon. Pero nang mapabuksan ang mga tindahan, tumambad ang saku-sakong Peking DVD. Daandang Peking DVD rin ang laban Pacman ang nakita. Ibinebenta raw ito sa mas malaking halaga kumpara sa iba. Hindi ko kinakusap! Relax ka lang! Mag-usap tayo! Wala sisigaw! Dali lang yan! Bibilang! Ako bibilang! Pag may kalat, bibilang. Sabi ko sa inyo, hindi ko natin yan eh. Sagot ng OMB, lahat naman daw ng kinukumpiska ay dinadala sa kanilang opisina. Kasong paglabag sa Article 9239 ang kakaharapin ng mga may-ari ng mga Peking DVD. Nasasaad kasi sa Republic Act 9239, the OMB is vested with visitorial powers. Meaning we can conduct an inspection using an inspection order without due notice. Bukod sa mga Peking DVD, nakumpiska rin ang 10 burner. Bawat burner nakakapag-replicate ng 17 disc kada minuto. 1 minute, 1 copy, 17 towers, 17 heads. If you're talking about 75 towers, times 17 mong isa nun, 17 times 75 in 1 minute. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting. Isang high-rise apartment building sa China nasunog, hindi bababa sa 4 na po ang patay. At isang shopping center sa Amerika binulabog ng 3 usa. Huwag pahuli, tutok lang sa unang balita. Lalong nagiging masarap, crispy at incredible ang umaga with Unang Hirit at CDO